the blue, it fills the light with glory. For all His days, when Jesus comes to stay. Nakapag-search na. May problema yun. Ito na, yung app na to eh. Pag taga-Lotus Notes, sinesearch, okay naman. Pag English, Anong paraan dyan para... ne-stop yung problema pagka nag-visa na yung live. Hindi mo i-start. Ay, dapat. Hindi mo na. Sabi of deep love, Yes. I adore you. The outward way, new heights and gaining every day, still praying out, I'm onward bound, Lord plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and let me stand
niyo po mga kapatid na di manalangin. Sinabi ko dyan. O dati ng Diyos, sa bawat palakaman, Lord, may isang ka, Panginoon, ang pinagpapasalamat, Lord, sa pagkik ito. Tunay ko, Diyos, ang tutulong yapak, Panginoon, ayan, ang tumulong sa iyo gawain, Panginoon. Tunay, Lord, na kami ba, Panginoon, ay nandito sa pagkik ito, sa pagkik ng pananalangin, O God. Sa lahat, Lord, ng mga karainan, Panginoon, na isang itulog sa inyo, Panginoon. Nawag, Lord, kung lahat ay makarating, Lord, sa inyo tulugan. Ang salamat sa lahat ng marami sa pangingat mo sa amin. Tunay ko, Diyos, na maraming mga tao na kung sa'yo nagsasalanta, gawa ng kalamidad, sa iba't ibang panig ng mundo, Panginoon. Na tunay, Lord, na kaganapan ng iyong mga salita na siya nagaganap sa aming panahon na siya namin namamalas. Lord, wala kaming ibang layunin sa puso namin, Panginoon, kundi habag ka, Lord, sa bawat kilalang. Kung saan ay mayroon pang biyaya, Lord, na nakalaan para sa kanila. Yan po dahilan, Panginoon, naniwala kami na ang asin sa sanglibutan, ang iyong mga nobya, sa ulit panahon, Panginoon, na kung saan ay hindi pa inaagaw, kaya naging asin pa ng butong ito. Kaya Panginoon, dalangin namin, Lord, na ang mga mensahe na kung saan ay dinideliver sa pulpito na ito, ay makarating, Lord, sa mga kinaukulan, Panginoon, sa ganon, sila po, Panginoon, kung sila man ibahagi ng katawan na itinalaga mo sa buhay na ito, sila po ay matatawag sa panahon na ito. Magbanal, gamitin mo, Panginoon, ang mga maglingkod na gagamitin mo, sa mga mag-iinsi, magsusulit, Panginoon, sa mga papatuto, sa mga aral ng salita mo, Panginoon, ikaw siyang patuloy, Lord, na kung saan ay tumami sa bawat isa, na maging pagpapala sa amin sa gagawin ito, Panginoon. Patuloy, Lord, sa mga kapatiran na sumusubaybay ko online, in this world, ang bawat isa sa kanila, Panginoon. Iwala kami kung paano ang puso namin sa gabi ito, O Diyos, ay upang nakilaan ka, papurihan ka, ganon din sila, Panginoon, ang kung saan ay susubaybay sa gabi ito. Kahit, Panginoon, inihiling namin, Lord, ang iyong pangunguna, Panginoon, sa gabi ito. Isang pasubuhay mo, Diyos, ang Santong Espiritu, na magpadama sa amin, na ikaw ay nasa kalagitnaan namin. Ipadama mo, ugad sa amin, Panginoon, na kami, Lord, ay worthy, Panginoon, na nandito sa gabi ito, at naniniwala kami na kami lilisan mamaya. Taglay, Lord, ang gagalakan sa aming puso sa gabi ito. Lord, minsan pa, nagpapasalamat kami at kami balik na kapapurihan sa iyong banal at ang pangalan sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Siguro sa walang pagtatagal, dadako na tayo sa pagkakantahan. Ayun niya si Brother Jim Maine. Amen. Pakapakan natin ng Panginoon. Siguro awit tayo ng dalawang awit para magpunan ng Panginoon. Kantayin natin yung That Man from Galilee. Okay lang that man.
Awitin natin yung ano. Just a closer walk. I'm weak, but thou art strong. Jesus, keep me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Just a closer walk with thee. Running Jesus is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Through this world of toils and sin, if I falter or ruin, who with me my burden shares? None but thee, dear Lord, none but thee. Just a closer walk with thee. Yes, Lord. Running Jesus is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. When my feeble life is on, time for me will be no more. Ride me gently, safely on, through thy kingdom shore to thy shore. Just a closer walk with thee. Yes, Lord. Running Jesus is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Just a closer walk with thee. Yes, hallelujah. In Running Jesus is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Just a closer walk with thee. Running Jesus is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Yes, Lord. Lahat po tayo ay makakauuna. Ngayon naman ay dadako tayo sa pagbibigay ng mga patotoo at mga sangmabring. Kung meron pong nais dyan na kagalangan sa mag-testimony, pakitaas lang po yung brother Dan. Magandang gabi po sa kanilang lahat sa pangalan ng mga kapatid.
purihin ng Diyos po dahil nung pag-uwi ko nung Sunday, napasarap yung tulog ko. Pag-gising ko, hindi ko mabalagtot yung paa ko. Ito po yung may tama nung Friday. Pero wala ko naramdaman po nung Friday, Saturday, Sunday. Kaya lang, basta pinapahiran ko lang ng langis. Pero nung Sunday, nakalimutan ko kung pinahiran ng langis, yung tungo ko rito. At yung pag-uwi ko, nakaramdam na ako ng parang bumigat. So, kaya Lunes po talagang halos di ko makalakad. Meron may lakad pa tungo nga po saan. Kaya lang napipilitan po talaga ako hanggang Martes. So, sabi ko, parang na-trigger ako sabi ko, no, wala naman, pero hindi ko na mag-resolve. Pero kaninang umaga, puri ng Diyos, talagang pipilit kong ilakad, bagamat mabigat. Ginamit ko yung pumunta ko sa palengke sa Pasig. Doon po parang nabatak ng gusto. Kaya lang yung, obviously kasi po talagang malakas yung pagkatama. Kung nakita niyo yung bollard sa harapan ng, di ba, doon sa St. Pio, ito meron pang yun. Masakit pa ito eh. Ito talaga yung napatama. Mabuti din niya ng papa po, naitulak ko pa rin. So, ito yung talagang malakas ang tama. So, puri ng Diyos po, na minsan, kamamadali. Yun eh. Hindi ko narinig kasi yung sinigaw ng gwardiya, Sir, dahan-dahan, basa, may tubig. So, in-ignore ko yun. So, wala sa kaisipan ko po na yung lumang sinelas na put-put na yung madulas na talaga, wala na siyang spike. Hindi na ako napupalit. So, sometimes, sa kamamadali. So, puri ng Diyos, gano'n pa man sa akong mga pagkukulang ay magaling na ako. Amen. To God be the glory. Hallelujah. Sa totoo na yan. Meron pa po ba? Brother Michael? Actually, ako ko lang naman yung related pa rin sa panganak ko ba? Kasi ito nakakalipat talaga na ilang na to, siguro 3 linggo. So, ulan ba ang nangyayari? Parang lahat ng klase, lahat ng school kasi may samahan ngayon ng samahan ngayon ng ito, ng President Joel, parang wala naman, hindi nakikita. Bilang salamat ko kay Lord kasi kahit kailan mo man, ang school ba, kinakansin yung pasok na yung school ba, kinakansin, nakapasok na kaya nakasala yung sa akin, pa rin na sila. Kahit pa paano, hindi man sapat ang makuha mo, pero mayroon pa rin. Pinagkasalamat sabi ko, ay badal na, minsan gano'n talaga si Lord yung sabi ko, parang kayo, bako na yung ibigay sa'yo. Sabi na, kasi actually yung promise land, okupado na yun eh. Okupado na yung promise land ng Abilibe, di ba? Kasi yung lugar na yun, bago po pumunta doon si Abraham, ano na sila sikim eh. Di ba? Pero pinamin sa anak nila yun, yung okupado ng lote, binigay niya sa anak niya. Kaya gano'n po gano'n kami sa basic, gano'n. Ito na yung matalaw. Amen. Isa pa pala yung anong araw pa yun? Araw ng Huwebes pa yung muling labas ko. Dito sa may alian pang sa Alex sa may Alex ng Tinder. May yan dito sa Alex ng Tinder, may elementary dyan. Ano mo yung dito banda? Tapat mismo ng Alex ng Tinder yan eh. Pauwi na ako, alas mga 1 yata ko magkakok. Hindi naman nakabilis, alalay lang. Merong nakabike na ang bilis-bilis niya galing sa loob. Yung problema, blind nyo dahil pader-pader eh. Di ko nakita na. Ang bilis rin niya na siya. Sumalpok sa ako sa jeep. Nagpe-preno ako. Pero nagkasama ko, wala na siya namin. Sasabi niya, sorry po. Pero siya, salamat po ni Lord. Meron pa po ba? Siguro kung wala na, dadako na tayo sa pagbibigay. Kantayin natin yung big thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One.
pinagkaloob sa amin ng kapatid ng Panginoon sa Lord. Amen. Lord, nilalapit namin sa Lord at dahil sa ito offering na pinagkaloob namin ito ng Panginoon Lord, na patuloy nyo ito ng bless Lord. Thank you Lord sa kapurihan ni Lord. And sa mga di namin makamay Lord, mga nakabigay, mga di makapagbigay Lord na Amen. ibalik mo natin si kasilipin. And Lord, sa mensaheng pag-uulit tayo natin ngayon na patuloy nyo i-bless Lord na gamitin ito Lord na mas lalong mapalapit kami Lord. Yes. Kasi Lord, mapalapit ang puso namin Lord sa hanggang sa mamaya bago kami magdasal Lord. Na ikaw ang nakakalat ng bawat puso ng bawat isa Lord. Amen, Lord. Patuloy nyo kami Lord. At nung sa aming paglabas ng people ng ibagat Lord. Lord, hanggang sa aming pag-ibig Lord na patuloy nyo kami ingatan Lord. Kung paano nyo kami ingatan papunta dito Lord na Amen. ingatan mo dito Lord. Yes, Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. Nanonood tayo sa Lord na kung paano nyo mag-bless kayo. Hallelujah. Ganun yung mag-bless sila Lord. Amen. Dalangin namin na dadating yung araw na Glory. kahit ibig sabihin Lord dito sa benching mo. At makarating sila dito Lord. Lord, nabalik namin kahit na mapulit na salamat sa iyo Glory. sa pangalan ng listener fading. Amen. Siguro bago natin ibigay kay brother na ito, kanta tayo ng isang awitin na pinamutot ng I know I am the bride. I know I am the bride that you're returning for. Dressed in garments white and wrinkled free. I have no earthly love that I am holding to. You're the one who means everything to me. Minsan pa I know I am the bride. I know I am the bride that you're returning for. Dressed in garments white and wrinkles free. I have the earthly lamb that I am holding to. You're the one who means everything to me. I will sing, I will worship you. I will bow myself down humbly at your throne. I will do anything. I will give everything to you alone. I will sing, Brother Gus. I will worship you. I will bow myself down humbly at your throne. I will do anything. I will give everything My Lord. to you alone. And I will sing. I will worship you. I will bow myself down humbly at your throne. I will do anything. I will give everything to you alone. Purihin ng Panginoon at palakpakan natin ang Diyos. Siguro bago kayo umupo, tayo muna ay magbasa ng scripture. Sa 2 Corinthians 13:5. Examine yourselves whether ye be in the faith. Probe your own selves. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates.
Sa Tagalog, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganinyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Tayo manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Father God, salamat Panginoon minsan pa sa pagkakataong ito, Lord, na pinagkalob mo sa amin, Panginoon, na kami, Father God, ay magtitipon para sa iyong mga salita na siyang magbigay sa amin ng kalakasan, sa iyong mga salita na sisiyasat sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Dahil yun po ang aming nais, Father God. Sabi ng awit, I will give you everything for you alone. Hindi namin po ito magagawa kung hindi namin, Panginoon, hindi masiyasat ang aming mga buhay ng mga salitang ito, Lord. At nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil ito ay warning mo sa amin, ito ay paalaala mo sa amin, Panginoon. Anumang salita na kapaloob dito na para sa amin, Lord, naway ito maging inspirasyon namin sa bawat isa, Father God. Git sa lahat, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay, Father God, mga anak namin, mga apo namin, Lord. Dalangin namin sa inyo na, hallelujah, we believe, Lord, na ang panahon ay malapit na. Sabi nga ng aming kapatid, nakikita na mga senyalis, lindol sa iba't ibang dako, ulan, bagyo sa iba't ibang dako. Tunay na ikaw ay tumatawag na, Lord, sa iyong mga nobya sa huling kapanahonan. Kaya sa oras na ito, Lord, tulungan niyo po kami. Ikaw po ang magsalita, Father God. Paunawa niyo po sa amin ang mga salitang ito hanggang sa ito'y maging laman, maging buhay namin, Father God, ang mga salitang ito. Kaya Panginoon, alisin niyo po ang mga anumang espiritu na gagambala sa gawain mo at tunay na ikaw lamang ang mataas at mapapurihan sa gabing ito. Maging Panginoon, ng mga nasa online ngayon, Lord, huwag niyo po hayaan na ma-interrupt ang kanilang pagkikinig, Panginoon. Kasi kung papaano mo kami pagpalain dito, yun din po ang nais namin na pagpalain sila, Father God. Salamat, Panginoon, sa lahat. Patawarin niyo po kami sa aming mga kakulangan, kahinaan, Father God. Patawad po. Ito po ang aming samot dalangin sa iyo. In the name of our Lord Jesus Christ, name we pray. Amen. Tayo makaupo na, mga kapatid. Masaya po ba ang bawat isa? Amen. Tunay na ito yung, kumbaga sa isang pangako. Ang pangako kasi may kaakibat na mga paalaala, di po ba? At na ano naman tayo na ang pangako ng Diyos ay napakadakila. Kaya sa pamamagitan ng kanyang mga salita, ito yung way, ito yung key kung bakit natin masumpungan yung mga pangako ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Siguro, na ano ako mga kapatid, mula, kasi nakaraan, hindi naman ako nag-preach. Gusto ko magbasa, ngunit anong nangyari, sumasakit yung mata ko at yung bato ko. Para ako ma-step neck, tapos pag lumingon akong ganun, masakit. So nangyari nga sa biyaya ng Panginoon, di ba natandaan niyo na may check up ako nung ano dito sa Pateros. At sa mata ko naman daw walang problema. Pero bakit walang problema? Masakit nga. Pero hindi ko na lang sinabi sa doktor na gano'n. Hindi ko na lang siya sinagot ng gano'n. Pero sabi niya, ano ko po kayo sa orto. So nung Monday, nagpa-orto kami. Tapos, binigyan ako ng gamot. Tapos, undergo ako sa therapy. Sabi ko, nabasa ko yung ano kasi parang challenge sa akin na bakit hindi ko na lang ipag-pray, no? Kailangan pang gumastos. Na mayroon naman tayong Diyos. Tapos nagbasa ako yung Brother Jerry, yung dual personality, binasa ko. At nabasa ko dun sa isang quote na sinabi, yung Bethesda. Di ba? Sabi ni Brother Branham, hindi yung tubig ng Bethesda nakapagpagaling. Kaya ka gumaling dahil yung holy nandun sa Bethesda. So meaning,
Bakit pa kailangan ng Diyos na gumamit ng tubig? No? Bakit niya pa kailangan? Pero yung tubig na yun, pag wala doon ang Diyos, walang kagalingan. Kaya sabi ko, kung ito Lord ay kapamaraanan, iinom ako ng gamot. Dahil naniwala ako, ang gamot na ito, pag wala ka, wala rin itong bisa. Di ba? Kaya sabi ko, naniwala ako na ang gamot na ito ay nandito ka. Ito ay kapamaraanan mo para sa amin. O, nag-take ako ng isa, dalawa, sa biyaya ng Diyos, hindi ko na naramdaman. Kaya, nagbasa ako, kahapon pa lang. Kahapon hanggang sa, totoo yan, Brother Gam, talaga napakahirap, no? Napakahirap na, sa Lord, bigyan niyo naman po ako ng inspirasyon. Ano po ba ang papangaral namin na magiging kalakasan namin sa bawat isa. Nung in-scroll ko yung mga take note ko, dito ko nga nakita yung examine yourselves. Sabi ko, ba't kaya examine yourself? Kaya ba ako nagkakasakit? Baka mayroon akong mga ginagawang hindi tama? Kasi ang karamdaman ay galing sa kasalanan. Di ba? So, ba't kaya? Examine yourself. So, pinatuloy ko. Kaya ito mga kapatid, ito yung ating pagpipistahan ngayon. Examine yourselves. Now, sa mga salitang ito lamang ay mga paalala sa atin. Paalala lang ito sa bawat isa sa atin. Walang personalan. No? Kasi ang salitang ito, sinabi ng propeta, so hindi na natin to anuman dagdagan ng anumang kundi babasahin lang natin. Kasi sabi nga, what is the message of the hour? Yung mensahe ng propeta, that's the message of the hour. Diba? Kaya dito, balikan natin, sabi niya, examine yourself. Parang challenge. No? Whether you be in the faith. Check. Whether you be in the faith, siyasatin ninyo ang iyong sarili, sabi niya, kung kayo'y nanga sa pananampalataya. Kasi mananampalataya tayo, di po ba? So, challenge tayo ng Diyos na siyasatin natin kasi kung minsan parang kampante na lang tayo eh. Maraming kampante na lang, easy na lang, no? Easy na lang ang buhay. Sabi niya, know ye not your own selves, so how that Jesus Christ in you, except ye be reprobate. Yun lang. Paano kung ikaw ay tinakwil na? Di ba? Sabi ko, ang mensahe, yung message of the hour, yun yung mensahe natin sa kapanahonang ito. Pero dalawa ang tinutukoy dito na i-examine natin eh. Di ba? Dalawa yung tinutukoy niya na i-examine natin. Una, kung tayo nakapaloob sa message of the hour, hindi lang natatapos doon. No? Kailangan yung mensahe sa kapanahunan mo, makikita sa atin. Makikita sa akin. No? Kaya sabi niya dito, kumbaga, dalawang to eh. Tama naman na ikaw ay message believer, tama ang doktrina mo. Tama yan eh. Di ba? Yan ay tama. Pero hindi lang doon, sabi nga, kailangan mayroon pa siyang subukin ninyo ang inyong sarili. Di ba? Kaya, sabi ni Brother Branham dito sa isang message niya na a man running from the presence of the Lord. Kasi faith, sabi niya, alamin mo kung ikaw ba ay nasa pananampalataya. Sa faith. So faith ang unang ang pinaka-essence ng niya. Kung ikaw ba ay nasa pananampalataya sa kapanahunan mo. No? Now dito sabi niya, then faith without works is dead. Meaning, kung tayo nasa faith na, tama ang ating doktrina, lubos tayo naniniwala sa propeta, nandiyan na. One na yun. Yeah, pasok ka na. Opo, sabi niya, then faith without works is dead. Hinahanap yung works. Hindi lang dun sa faith eh. Kasi may faith si Luther, may faith si Wesley, di ba? May faith sa panahon natin. If you say, I believe it, sabi niya, and don't make no act, sabihin mong naniniwala ko, pero wala naman akong ginawang aksyon. Just like the message,
If you say, katulad doon ng mensahe, na kung sasabihin mo, I believe it, don't make an act, what good does it do? Kahit naniniwala ka, ay wala ka namang ginawa, anong mabuti ang nagawa sa buhay mo ng paniniwala mo? Di ba? See, ito, sabi, in example ni Brother Branham, yung kanyang man of God na si Noah. Sabi niya, Noah went to work with his hammer and built an ark. But sino ba si Noah sa time niya? Di ba siya yung propeta ng Diyos sa panahon niya? Katulad din ni Brother Branham sa panahon natin, siya yung man of God, no? Siya yung man of the hour. Tama. See, sabi niya, Noah went to work with his hammer and built an ark. Para ano? To confirm what he was talking about. Ganun tayo, mga kapatid. Kung ano ang sinasaysay natin, kailangan tayong gumawa. Para ano? I-confirm mo yung sinasabi mo. Sinasabi ko. That's, yun nga, sabi niya, that's what we have to do too. Sino yung we have to do too? Ang nobya ni Kristo ngayon. Amen? Yun din daw ang ating gagawin. We have to go to work para ano? To prove our faith. Ano bang faith natin ngayon? Kapunuan ng mensahe. Di ba? Kapunuan ng mensahe. Sa pamagitan ng ano? By our works. Our works proves our faith. Kasi inseparable yan eh. Husband and wife yan eh. Di ba? Now, dito tayo sa so nakikita natin na ang quotation na ito, mga sinasabi ni Brother Branham, more on works ito eh. Kasi nasa faith na tayo, di ba? Wala naman ang Lutheran dito, Wesleyan dito, wala na, nasa faith na tayo eh. So ano na lang ang hinahanap? Di ba? Yun na lang ang hinahanap, yung work. And the Gentiles, sabi niya, are called out. Sino yung Gentiles na kinold out? Ang bride. Amen? The bride is ready. Ready na boy. Why ready na ang bride? Kasi andyan na ang mensahe ng bride for the rapture eh. Pero mayroon lang siyang talagang ihinahanap pa regarding dyan sa message na yan. Di ba? Sabi niya, the rapture is at hand. Malapit na. Sana kung dumating lang sa puso itong mga terminology na to sa bawat mananampalataya na the rapture is at hand. Sana magsusumikap na tayo, no? Kaya nga sabi nga now we're just ready for one thing. Tayo, mayroon na lang isang bagay na ating hinihintay. That's the coming of the Lord. Amen? Sabi niya, can we realize that? Sabi niya, napapagtanto ba natin yan? Can we actually believe that? Sabi niya, makakaya ba nating paniwalaan yan? Is it a story that's been told? Isa ba itong kwentong isinaysay lang? Is this a myth to us? O isang alamat lang? Myth? Is it something that sounds real? Isa ba itong bagay na talagang real, totoo? Di ba? Sabi, it is something that we outside can believe? Or it is something that in us, that's part of us, it's more than life to us? Hallelujah. Isang bagay ito na taglay natin, na bahagi natin, part natin, na ito'y higit pa sa buhay. Purihin ng Panginoon. Parang yung barker. Kaya po, nagbibigay siya ng mensahe. Pero hanggat hindi napupuno ang jeep, hindi aalis yan. Ganun din ang mensahe. Ina-utter natin ang mensahe, sinishare natin ang mensahe, pero kailangan maganap ang kapunuan sa atin. Amen? Sabi niya, what attitude do we set in? This morning, gabi ngayon, kasi umaga ito pinangaral ng propeta, no? In this tabernacle, remember it will be a small flock that receive it. Amen, hallelujah. Small flocks lang tayo. Purihin ang Panginoon. Kaya nga sabi ko nga, ito'y paalaala lang. Amen? But now, sabi niya, but now and then as we are sons and daughters of God,
and join heirs with Him in the kingdom, then we express Him in our lives. Yun talaga lagi ang hinahanap, mga kapatid eh. Sabi niya, ngunit ngayon dahil tayo ay mga anak na lalaki at babae ng Diyos, tagapagmana sa kaharian. Then we express Him our lives. Ipinapakita natin siya sa ating buhay. Sa pamamagitan pala ng ating buhay, ipinapakita natin si Kristo, which is tayo ay kasama na tagapagmana. Purihin ang Panginoon. Sometimes, if many of us would just leave our sermons instead of preaching it. Paano kaya to? Para sa akin to, kasi preacher ako eh. Diba? Sabi niya, minsan kung sana ay marami sa atin ang isabuhay natin ang pangangaral, halip na ipangaral na lamang ito. Mas higit pala yung ibuhay mo kaysa ipangaral mo na lang. No? Sa mga sa mga mangangaral to. Kaya nga, sabi ko, Lord, kaya pala, sinabi mo, examine yourself. Kasi may kakulangan pala ako. Biro mo yan? I think, sabi niya, it would be better if we just go ahead and live the sermon. Sabi ni Brother Barman, sa tingin ko mabuti pa kung ipagpatuloy natin, isabuhay ang pinangangaral natin. Amen? You know, it's a lot better to live me one than it's preach me one. Sabi niya, I believe because I can see your life. Ano sabi? You know, it's a lot. Sabi na, alam ninyo, mas mainam na makita kung isasabuhay mo ito kaysa ipangaral mo lang ito. Di ba? Sabi niya, naniniwala ako. Sabi niya, I believe. Naniniwala ako. Because I can see your life. Dahil nakikita ko ang inyong buhay. So, kailangan talaga. Kaya sabi, live what you preach. Amen? Sabi niya, God looks at our lives. And the world looks at our lives. He wants to know what our lives are. Imagine. Kaya, purihin ang Panginoon sa mga salitang ito. Talagang, kung ito ay, nung binabasa ko ito, ako yung unang naaalarma. Diba? Say, Lord, ang dami kong pagkukulang. No? Ang dami kong pagkukulang. Kasi sa isang bagay kung minsan hindi ka makapagpalugi. No? Kaya sabi ko, ang dami kong pagkukulang, Lord. And people know us no matter our action is so loud, it drowns our testimony. Amen? At kilala tayo ng mga tao, anuman ang ating sinasabi. No matter our action, ang ating magawa ay mas malakas pa kaysa ating patutuo. Di ba? Depend on what we say. If we are Christians and don't live it, kung tayo dahil Kristiyano ngunit hindi natin ito isabuhay, sabi niya, then the people know better. But when we Christian and say we're Christian and live like Christians, our lives will do it if we never said nothing else. Imagine mo. Sabi niya, nothing else. Sana yun. Our lives, and live like Christians. Our lives will do it if we never said nothing else. Imagine, na mamumuhay ng ayon sa pagiging Kristiyano, ang ating buhay ang magpapatunay kahit hindi na tayo nagsasalita. Di ba? Sa pamamagitan lang pala ng ating mga lakad, may kilala na kung tayo ay Kristiyano. Amen? Our lives were written epistles, read of all men. So they watch how you walk. Kaya maraming nakatingin sa atin eh. Kaya dapat ang buhay natin talaga Kristiyano, hindi lang tayo more on words.
Hindi lang talaga more on words. Ito ay mga paalaala lang sa ating mga kapatid. Now, sabi niya, on the road back, there come a time as her being a type of the church or the Christian. As each individual, take note, as each individual represents the entire Christian nation. Ikaw pala ang ikaw yung nagre-representa. Did you know that you, in your behavior, in the way you act, and what you do, sa iyong behavior, kung paano ka umaksyon, at paano ka gumawa, you represent the entire body of Christ. Purihin ng Panginoon. You say, but I'm just a member. That doesn't matter. When you take on that name of Christian, you represent Christ and His church. Sabi niya, sabihin mo lang, membro lamang ako. Sabi ba? Sabi niya, hindi mahalaga yon. That doesn't matter. Sabi niya, hindi mahalaga yon. Kapag tinanggap mo ang pangalang Kristiyano, ikaw ay naglalarawan kay Kristo at sa kanyang iglesia. Imagine. You should live like that. Dapat na kang mamuhay ng naayon dito. You should live like gentlemen. Like ladies. Mamuhay kang magalang, maginoo, marangal. Diba? Kaya nga hindi nga pwede sa atin yung white lies. Diba? Na parang gusto mo lang magpasikat. Hindi pwede sa atin yun. Yung parang gusto mong kunin yung atensyon ng dahil hindi tama yun. Kaya sabi ko, hindi dapat ganun. Hindi dapat ganun. Kasi biro mo, tayo yung nagre-represent ng buong pagka-Kristiyano. Hallelujah. You should live like that. Sabi niya, you should live like gentlemen, like ladies. Don't never do things of the world. Amen? Because the whole eyes of heaven and earth is cast on you to represent that one thing. Amen? Ang buong langit at lupa ay nakatingin sa iyo. Upang ipakita mo ang katotohanan ng pangalang iyan. Hallelujah. No matter how weak you are, how little you are, hold your head right because you are a Christian. Kahit sabihin mo ka lang, mahina ka, o maliit ang tingin mo sa sarili mo, sabi niya, itindig mo, itayo mo ang ulo mo sapagkat ikaw Kristiyano. You know a sheep? Tayo ba sheep? Yes. Tayo ay sheep, tinipo tayo sa sheep. You know a sheep, sabi niya, is a very sensitive and odd animal. And you know, sensitive and you know, a sheep never was asked to manufacture wool. He was asked to bear wool because he is a sheep. Kaya kung Kristiyano ka, hindi mo na kailangan i-manufacture, no? Hindi mo kailangan i-manufacture. Kailangan lumabas siya ng kusa. Lumabas siya ng kusa sa iyo. And as long as he is a sheep, he will bear wool. Because that's his nature. Kung ikaw din ay Kristiyano, di ba? Talagang ibuhay mo yung buhay Kristiyano Hindi mo yun i-manufacture. Why? Kasi yun ang nature natin Yun ang nature mo Sabi niya, hanggat siya ay tupa, di ba? Magluluwal siya ng wool. Tama? Magluluwal ng wool sapagkat siya ay tupa. Hallelujah. And as long as he is sheep, he will bear wool because that is a nature. And so, is it with a Christian church? Amen? We were never asked to manufacture fruits. We were asked to bear fruits. Gayon din naman daw ang iglesia. Hindi tayo inuutosang gumawa ng mga bunga. Inuutosan tayong magluwal ng mga bunga. Hindi tayo gagawa. Kusang lalabas yan, no? Kaya sabi niya dito sa Galatians 5, the fruit of the Spirit is love. Ito, kaganda ng representation ni Brother Dan dito sa love. Hanggang kasakang kaya aabot ang love. Mga kapatid, unang-una, siyempre,
wala kang ibang mahalin kundi ang mensahe natin sa huling kapanahunan. Diba? Dahil yun yung daan para ma-meet natin yung promise. Pero yun nga ang sinasabi natin eh. Ano bang klaseng love ang meron ka? No? Na kung minsan eh, ako nagmamataas. Ako nagbelittle. Pero napakadali kong sabihin na lang. Kailangan daw natin tulungan. Dapat ito ay makita sa buhay natin. The fruit of the Spirit is love, joy, lalo na pag hindi joy sa mga bagay ng mundo. Ano ba ang pinaka-joy natin? Yung may gawain. Yung lagi hinihintay natin eh. Kasi sa gawain, dito tayo binabago ng Diyos. Doon sa labas, hindi tayo babaguhin dyan. Puro chismis ang marinig natin dyan. Gira dito. Patayan dito. Diba? Dito dapat ang ating joy. Faith, panampalataya, peace, long-suffering, meekness, gentleness, patience. Sabi niya, these are not to be manufactured. Diba? They're to be products that come from the inside out. Mula, ito daw ay mga produkto o nature mo na galing sa loob palabas. Diba? The outside life, sabi niya, that we live proves what's on the inside. Diba? Ang panlabas na buhay nating isinasabuhay ay nagpapatunay kung ano ang nasa loob. Hindi naman pwedeng na born again ang loob, pero ang labas, wrong again. Diba? Hindi naman pwede yun. Kaya you cannot manufacture Christianity. Sabi niya, now we have tried to manufacture this, to manufacture the fruits of the Spirit. And we always turn out hypocrisy. Because you cannot manufacture Christianity. Diba? Hindi natin pwedeng magawang likhang pansamantala ang pagka-Kristiyano, mga kapatid. It is an experience by a Spirit that lives in you and bear fruits of itself. You cannot manufacture it. Pag sinabi kasing experience, mga gawa yun eh. Mga gawa yun bilang Kristiyano. We have tried to educate it and denominate it, and when do we turn out, hypocrisy and failure lang ang nangyari. No, it's not to be done that way. It's to be done as God intended to be done. Hindi yun dapat gawin ng ganon, o dapat itong mangyari ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? God intended to be done. The Spirit inside of us bearing fruits of its presence. That's God's program. It can never be changed. Amen? Yan ang plano ng Diyos at hindi yan na magbabago. So sabi niya dito, I said, if I come to this country, sabi ni Brother Branham, preaching to you boys and you people here, the thing that's right, I've got to live that example. Amen? Sabi niya, kung pupunta ako sa bansang ito upang umangaral sa inyo, sa mga naririto, nang kung ano ang tama, kailangan kong, isabuhay ang halimbawang iyon. Diba? Ito talaga, kasi mga kapatid, nasa message na tayo eh. Dalawa na ang teacher natin. Wala na, hindi na makakaligtas eh. Pagdating sa pagpuposisyon ng message, mayroon na tayong 2 teacher. So anong kulang natin? Yun na lang yung kulang eh. Yung sabi ni Jesus Christ, subukin nyo ang inyong sarili. Amen? Hallelujah. Now, sabi niya, Christianity ain't what you say. It's what you live. What you do. It's an example. You're the salt of the earth. Imagine. I said then the law says, Jesus said, you give Caesar them things to belong Caesar. Tama? You break that speed law out there. What are you doing? You're doing wrong. You sin. Sabi niya, kapag nilabag mo ang batas,
sa bilis ng pagmamaniho mo, sa ginagawa mo, mali ang iyong ginagawa. Di ba? You're doing wrong. Ikaw ay nagkakasala. Di ba? Give Caesar what Caesar's and God what God's. Amen. Now, dito sa another quotation ng propeta, sabi niya, the choice of your conduct. Ang pagpili ng iyong pamumuhay. Ha? You can't mix it now. Hindi mo ito maaaring paghaluin ngayon, sabi niya. Lalo na sa mensahe tayo. Di ba? You're either for God or against God. Di ba? Maalin man sa panig ng Diyos o panig ka ng kalaban. Amen? And the outward expression, yung panlabas, shows exactly what's on the inside. Yung para panlabas natin na mga ginagawa o pagpapakita, no? Ito daw yung nagpapakita ng totoong nasa loob mo. Dakakilbor, meaning you think, I got the baptism of the Holy Ghost, I'm going to heaven. That don't mean one thing that you're going to heaven. Hindi yan tiyak na makakapunta ka sa langit. No, sir. Sabi niya, you can have the baptism of the Holy Ghost every hour in your life and still be lost and go to hell. Yan ang sinabi ng Bible. That's exactly right, sama yun. Kasi, halimbawa, nasa mensahe ka ngayon, tapos dala-dala mo pa rin yung mga mensahe sa mga nakaraan, nalipas na. Totoo, yan ay baptism ng Holy Ghost yun, di ba? Baptism ng Holy Ghost yun. Yun nangyari kay Luther na justification, nangyari kay Wesley na sanctification. Totoo yun na baptism ng Holy Ghost. Pero ang tanong, bakit lost ka pa rin? Kasi hindi mo tinanggap ang mensahe sa huling kapanahunan natin. Hindi mali yung ginagawa mo, di ba? Hindi mali yung malinis ka, suot ka ng paldang mahaba, pananamit na maayos. Baptism ng Holy Ghost yun. Sa time nga lang yun ni Wesley. Pero hindi natin iwaglit na baptism ng Holy Ghost yun. Pero pag pumasok ka sa mensahe sa kapanahunan at hindi mo tinanggap, lipas na yun. Ibig mo ba sabihin, Brad, yung panahon natin hindi na pwedeng ng holiness? Dapat nga natin gawin yun kasi dahil tayo sa fullness. Di ba? Ang gagawin lang natin, yung paniwalaan natin, yung mensahe sa panahon natin. Kaya nga sabi, examine yourselves whether you be in the faith. Kasi yun talaga yung puno eh. Yun yung i-examine mga sarili mo. Naniniwala ba talaga ako sa message? Bakit tinatanggihan ko yung ibang salita? Di ba? Although na maayos ang buhay mo, ikaw na halos ang pinakamabait. Di ba? Espiritu ng Diyos yung pinakamabait. Baptism ng Holy Ghost yun. Pero, kung hindi mo tanggapin ang mensahe sa kapanahunan mo, still go to hell ka. Yun yung sinasabi ng propeta. You, sir, you cannot, sabi niya, dito sa another quote, now that's what we are here for. That's my message, has been all along, is the Word of God. Amen? We must hold to that regardless of what other things take place. Amen? Always stay with that Word. Kaya nga pag sinabing Word, kahit na ano man sana mga pagsubok natin, pag mayroong pinag-uusapan sa Word, pumunta ka. Diba? Pumunta ka. Kasi sabi niya, that's my message has been all along, is the Word of God. We must hold to that regardless of what other things take place. Hindi ka pumunta. Kinuha yun ng iba. Diba? Iba ang kumuha sa'yo, yung emotion mo, yung pagsubok sa'yo. Pero ang sinasabi dito, ano man mangyari, pumunta ka sa salita, always stay with the Word. Manatili ka sa salita. Hindi naman nanatili ka sa salita kung alam mo wala ka namang ginagawa. Hindi ka pupunta rito sa gawain, hindi ka nanatili sa salita. Kasi sabi ng Bible sa Hebrew 10:25 ba yun?
forsaking not the assembling. Lalo na't namamalas na natin na malapit na ang panahon. Amen? Always check out your motives and objectives. If it is according to the Word of God, i-check mo raw yung motives mo, objectives mo. If it is according to the Word of God, if it isn't, leave it alone. Di ba? See? But if it's with the Word of God, and the lines up with the Word of God, then that, you hold to that. Amen? Kumapit ka dyan, manhawakan ka dyan. Hallelujah. Let me be a brother. Sabi niya, let me live the example of what Christ said a man should do. Diba? Hayaan ninyong isabuhay ko ang halimbawa kung ano ang sinasabi ni Kristo na dapat gawin ng isang lalaki. Tama? Amen. Let me be a brother to a brother. A brother to a sister. Pagdating sa ganito, wala ka ng galit dito na maramdaman sa sister mo, sa brother mo. Di ba? Pwedeng magalit ka ngayon, pero sige dahil mayroon tayong stake in nature, di ba? Pero after that, okay na. Kasi ikaw nga yung magiging example eh. Di ba? Sabi niya, let me be a brother to a brother to a sister. Let me be a minister to the ministers. Let me be an example of examples. Di ba? Ngayon, example, kung gaano kabait si Brother Yeye, mas pinakamabait ka sa kanya. Di ba? Kung baano si Brother Yeye makapagpasensyoso, mas ikaw, mas kapasensyoso pa kaysa kanya. Kasi example na siya eh, di ba? Bait, pasensyoso. Pero example ka nga sa lahat ng example eh. Ito ba'y applicable sa atin lahat? Amen. Dahil ito nga yung tugma sa magpalugi. Di ba? Ito yung pinakatama sa nagpapalugi kahit na alam mong luging-lugi ka na, tubo ka naman kay Kristo. Di ba? Kay Kristo ka tumubo eh. Kaya magiging example, kaya sabi ko, yung sinasabi na you cannot live higher than your pastor. Kaso ang line of thought nila, hindi mo siya pwedeng malamangan sa unawa. Yun ang kanyang pinupunto eh. You cannot live higher than your pastor. Kumbaga ikaw, hindi ka pwedeng magsalita sa akin o magturo sa akin kasi you cannot live higher than your pastor. Pero ito para sa akin, hindi ganun eh. Hindi ganun. Kung mabait ang tupa mo, na sinasabi mong tupa mo kahit tupa ni Kristo yan, mas pinakamabait ka. Hindi ka malalamangan. Kung tapat ka, ikaw na pastor, mas tapat ka pa dun sa di ba? Kaso anong nangyari eh, hindi ganun eh. Nung makita mong malapit na mabudol yung membro mo, binudol mo pa. Di ba? Maling konsepto ng pag-iisip. Ang pinupunto niya sa isip niya, siya yung pinakamataas. Sabi ko nga, sa kalipunan natin dito, hindi mo yan mapasubalian na maraming matatalino dyan. Pagdating sa pag-intindi ng mensahe, pwede akong ilang paso dyan. Di ba? Pwede ako, kasi gift yan ay binigay ng Diyos eh. Di ba? Hindi yung, dahil ikaw na ang pastor, ikaw na sa lahat-lahat, mali. Mali yung si Satan lang yun. Akong laging tama, ganun yan si Satan. Sabi niya, let me be an example of examples. Diba? Let me show to the world that this word is Christ. Ipakita mo sa sanlibutan na ang salitang ito ay si Kristo. The only way, walang iba, I can do it is come into Him. Yes, yun lang talaga eh. Kahit na sa tingin mo puno ka na, pero sabi ni Kristo,
lapit ka pa rin kay Kristo kasi hindi ikaw ang nagmamay-ari yan. Kung sa tingin mo puno ka na, si Kristo ang nagpuno sa iyo. Because sabi niya, I can't do it myself. Ayan, no? Sabi, because I can do it myself, you can't do it. Amen? But let the word and you become one. Then it lives itself out. Diba? Ngunit kapag ang salita at ikaw ay naging isa, you become one, doon na ito siyang namumuhay sa pamamagitan mo. Hallelujah. You are a walking epistle of Jesus Christ. When He's got complete, total control of you to make every word. Amen? Kapag siya ay, may ganap at lubos na paghahari sa iyo, control. Upang isa katuparan ang bawat salita. Hallelujah. Ito, malapit na to, mga kapatid. Sabi niya dito sa another quote, in very plain language, sabi niya, the true bride of Christ was in the mind of God eternally. So, malinaw na kung tayo ay nasa kaisipan ng Diyos noon pa man, hindi tayo nagmamay-ari kung ano mang mayroon tayo. Diba? Diyos ang nagmamay-ari niyan. Amen. Sabi niya, do not express until it came forth in the designated decreed season. Sabi niya, bagaman hindi ipinayag hanggang sa lumabas ang bawat isa na itinakda at itinlagang panahon, and each member came forth, it became expressed and took its place in the body. No? As each member came forth, it became expressed and took its place in the body. Amen? Ito ay, nang lumabas ang bawat isa sa atin, ito ay nahayag at nagkaroon ng lugar sa katawan ni Kristo. Amen? Thus this bride is the literal spoken word seed bride. Hallelujah. And though she is a feminine in designation, she is also called the body of Christ. Imagine, tayo pala ang katawan ni Kristo. It is very apparent that she ought to be called that. Ito daw ay apparent, malinaw o nararapat lamang na tawagin siyang ganon. For she was predestinated in Him, came from the same source, was eternal with Him. Parehong pinagmula, nagmula, came sa parehong pinagmulan at walang hanggan kasama niya. And is now manifesting God in many-membered body. Whereas once God manifested in one member, even our Lord Jesus Christ. Ito maganda dito. And is now manifesting God in many-membered body. So ngayon ipinahayag ang Diyos sa katawang binubuo ng marami ng nobya. Diba? Where once God was manifested in one member, even our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Talang nakakapangliit lang talaga. No? Nanliit ako dito na sabi niya, and is now manifesting God in many-membered body. At ngayon ay ipinapahayag ang Diyos. Ipinapahayag ang Diyos sa katawang binubuo ng maraming miyembro. Sa many-membered body. Whereas one God was manifested in one member, even our Lord Jesus Christ. Kaya nga, andyan na ang mensahe, mga kapatid. Wala ka nang i-interpret dyan. Kaya hindi na mahirap mag-preach. Basahin mo lang kasi interpreted na yan eh. Kung paano yan sinabi, di ba, ang propeta ahango ng verse sa Biblia. Pagkahango niya, kung ano yung ipinaliwanag yan, that's exactly right na. Hindi mo na kailangan dagdagan pa yan o bawasan yan. Basahin mo na lang. Amen? At hingi natin sa Panginoon na maintindihan natin. So last quote. It is the Holy Spirit coming down to quicken. Ano yung i-quicken?
Tayo, walang ibang ikikwikin tayo yun eh. Diba? Make alive those people that's foreordained of God to be in the rapture. Sino ba yung in-order ng mga tao na yan? Diba? Ang bride. Diba? Kaya imposible kung nasa mensahe ka, hindi ka makwiken ng message. Imposible yun. So notice, that is, if he is a true eagle, kaya hindi tayo mag-alala eh. May mga mawala, saan pupunta, di tayo mag-alala. That is, if he is a true eagle, di ba, tinipo tayo sa agila, he will understand the message of the hour. If it is true eagle. Kaya sabi niya, examine yourself kung nandiyan ka ba sa message of the hour. Kasi ang message of the hour lang sa huling kapanahunan, ito lang, ang mag-benefits lang nito ng rapture ay ito lang. Ang bride lang, walang iba. Kaya kung agila ka, makikwikin ka talaga dito eh. Kung bini ka, makikwikin ka dito. Kung may process man, ang Diyos ang nakakaalam. Di ba? Ang Diyos ang nakakaalam. Hallelujah. Now, the little eagle probably in the barnyard was eating all right. O minsan, siyempre, pag nandoon yung little eagle, katulad ng little eagle na kasama yung manok, di ba? Nakakain talaga siya. Kasi, napalimliman siya, sabi niya. Now, the little eagle probably in the barnyard was eating all right. But he knew it wasn't just exactly right. Oh, naramdaman niya na, hindi talaga eh. Parang kaiba talaga. Pero wala siyang masulingan. Dahil wala pang mensahe na dumarating, hindi pa bumaba yung Holy Spirit. Ayun, Holy Spirit, calm down. Di ba? It is the Holy Spirit come down to quicken. Hindi pa sa kanya dumating, kaya nakagawa siya ng bagay. Pero, alam niya na may something. Sabi niya. But he knew it wasn't just exactly right. Di ba? Ang hirap nga eh. Mayroong sinasabi na may baptism na ng Holy Ghost, alam na ang lahat. Pero bakit kumakain pa rin kasama ng chicken? Diba? Ito little iglit ito kasi maunawaan natin little iglit ito eh. Yung napasama sa vineyard, little lang to eh. Diba? Hindi pa siya namulat sa mensahe eh. Kaya nakikikain pa siya. Pero mayroon siyang naramdaman na kakaiba. Pero ang tanong ngayon kung minsan, yung mga nag-aangkin na sila na ay filled with baptism of the Holy Ghost. Sila yung malakas kumain kasama ng manok. Di ba? Di totoo yun. Kaya tuloy parang the rain falls to the just and the unjust. Anong sa paliwanag ni Brother Banham? Yung mga unjust, mas ano yan eh. Matakaw yan. Mas matakaw yan. Di ba? Kaya tayo, hindi naman tayo natakot kung saan, kung aalis, kung may aalis. Kasi naniwala tayo mga kapatid ng predestination. Amen? Naniwala tayo, hindi mo mababago ang tao kung ganyan talaga siya. Di ba? He knew it wasn't just exactly right. But then when he heard the truth, then he received this truth. Di ba? Nung matanggap niya ang katotohanan, marinig niya ang katotohanan, tinanggap niya ang katotohanan. Di ba? Kaso ang nangyari, nung marinig niya ang katotohanan, hindi, tinanggap din. Kailan ginawang pera. Di ba? Sabi niya, but then, when he heard the truth, kasi binhi yan eh, then he received this truth. Yun lang talaga binhi lang tatanggap ng katotohanan. Di ba? Kasi kung ikaw ay nasa katotohanan, imposible naman, nagagawa ka pa ng mga bagay na alam mong malinaw, kahit sa unbeliever, alam nila na mali eh. Di ba? Kumaga basic na yun eh. Yan napakahirap, no? Kaya nga, mayroon tayong mensahe na by their fruits, you shall know them. Hallelujah. Siguro, ito yung ating mensahe. Ako, ini-examine ko rin ang sarili ko. Kaya nung una ko nabasa ito,
inexamine ko rin ang sarili ko. Sabi ko, bakit kaya Lord? Imbis na kailangan ko to Panginoon dahil kailangan ko magbasa. Bakit may karamdaman? Di lumuhod ako sa Panginoon. Lord, ano ba ang nagawa ko? Hingi ako ng kapatawaran, bigyan mo ako ng na gumaling ito kasi kailangan ko magbasa. Kasi almost 2 weeks hindi ako makapagbasa dahil masakit. Sa biyaya ng Diyos, wala na. Kaya purihin ang Panginoon, palagpakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Examine yourself whether ye be in the faith. Amen. Siguro tayo umawit ng Brother B, sa TOT Brother B, Asin Eagle. Awit tayo ng isa. Tayo tumayo mga kapatid. Awitin natin nagsabing Blessed Assurance. Blessed Assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, word of salvation, purchase of God, all of His Spirit, washed in His blood.
naman mga kapatid ang pag-pray natin na sa namin ng lindol ngayon na iba't ibang dako, Venezuela, Colombia, Indonesia. Sama natin na sa prayer na although mangyari man sa Pilipinas dahil nakapropesya, panalo ang prayer natin na huwag maapektuhan ang kanyang mga nobya. Amen. Ang pag-iingat, ay natin kalimutan pag-iingat sa ating mga anak, ang kanilang mga trabaho, pagpalain, bawat pamilya. Higit sa lahat, i-priority ang salita ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Tayo manalangin. Hallelujah.
and my will belongs to God. Draw me nearer, blessed Lord, to the cross where Thou hast died. Draw me nearer, blessed Lord, to Thy precious bleeding side. Oh, the pure delight of a single hour that before Thy throne I spend. When I kneel in prayer and with Thee, my God, I commune as friend with friend. Draw me nearer, blessed Lord, to the cross where Thou hast died. Draw me nearer, blessed Lord, to Thy precious bleeding side. There are days of love that I cannot know till I cross the narrow sea. There are heights of joy that I may not reach till I rest in peace with Thee. Draw me nearer, blessed Lord, to the cross where Thou hast died. Draw me nearer, blessed Lord, to Thy precious bleeding side. Brother Dan, ikaw na mag-close para sa panalangin. Tayo po natin magsubo. Minsan pa, dakila o kumala ng Yes, Lord Diyos. Buhay, nagpupulit. Salamat sa iyo. Sa iyong dakilang presensya, Panginoon, sa gabi nito. Tunay, Lord, na personally, Panginoon, ay patuloy kang nangungusap sa bawat sa amin. Lord, thank you, Panginoon, at isang dakilang paalala sa bawat sa amin. Lord God, kailangan masiyasat namin ang aming mga sarili. Kung totoong nakatayo pa rin kami, O Diyos, sa mensahe sa kapanahunan. Amen, Lord. We believe, Lord, regardless kung anong pagpapagal namin, kung hindi kami, O Diyos, masumpungan na buo ang aming pagtayo, pamumuhay sa salita mo, sa mensaheng ito na iyong pinadala sa amin. Lord God, ay Panginoon, masusumpungan pa rin kami, Lord, nakapulat sa iyo. Kaya mamanal, talagip ng aming papulit. Salamat sa gabi ito. Dalangin namin na patuloy mo lamang po kami pamunuan. Pagalian mo po ang aming buhay. Dahil ikaw kinikilala namin, Hari. Ikaw, Lord, ang may karapatang pasagin mo, Lord, yung pinamailaman para mabubong mo kami, Lord, ayon sa insakdal ng kalooban. Lord, you know, we love you, Lord. Ngunit nasumpungan namin ang aming mga sarili na lagi kaming kapos, Panginoon. Pero hindi kailanman mabura ng kaaway kung gaano rin ka namin mahal, Panginoon. Nawa sa munti mo
mga bagay, Lord, na magpapahayag namin sa aming pagpapal sa iyo. Tulungan mo kami ang mabanal at panaguin mo po sa aming buhay. Amen. Dahil wala na kami pong higit na desire habang kami binubuhay mo. Lord, may paglipod namin ang buhay na ito. Magpagbigay ng kaluwalhatian, kapurihan, karanganan sa iyong dakilat banal, makapangyarihang pangalan. Naniniwala kami na nanampalataya mong banal na kung kami manatili sa iyong presensya, wala kaming dapat ikabahala at mga pangangailangan namin sa mundong ito habang kami, O Diyos, ay patuloy na naglilingkod sa iyo at patuloy na nag-aantay sa iyong nalalapit na pagdating. Kaya mga banal, patuloy namin tinikiwala sa iyo ng lubos ang aming buhay. Ang lahat ng aming mga pangangailangan, Lord, batid mo, O Diyos, naniniwala kami na bago pa kami nangangailangan, ay alam mo na po, O Diyos, dahil ikaw ang dakilang Ama na walang natatago sa iyo. Kaya mga banal, patuloy lamang po kami, O Diyos, Lord God, na pamahalaan mo. Amen. Lord, ang aming buhay ay sa iyo. Ikaw ang aming Panginoon. Kaya Lord, huwag mo po kaming iwalay sa iyong presensya. Hallelujah. Sa anumang kaganapan ng aming buhay, dahil tanging ikaw, Lord, ang aming katiyakan at pag-asa. Sa panahon ng mga kalamidad, Lord, ikaw ang Yes. tanging kumplihan namin na meron kaming tiyak na kaligtasan sa bawat sandali. Kaya, O Diyos, salamat na meron kaming Panginoong Diyos na buhay na patuloy na nagtuturo at nangangaral at nagpapaalala sa bawat isa. Tunay, Lord, ang food in due season ay mula lamang sa iyo. Salamat sa buhay ng aming buling pastor. Lord, sa lakas na naiwala niya sa kanyang paglilingkod sa iyo para, Lord, matugunan ang aming, Lord, kauhawan sa iyong salita sa gabi ito, Lord. Restore again for the glory of your name. Salamat po, Panginoon, at kung paano mo kami ingatan, Lord, na nakarating rito, dalangin namin muli. Patuloy mong pag-iingat sa bawat sa amin, sa aming uwi-uwi ang tahanan, Panginoon. Nanampalataya kami, O Diyos, ikaw lamang ang may magagawa at may protection sa bawat sa amin. Salamat po. And again, Father, may you adjourn this prayer meeting, Lord, with further blessing to each and every one of us. Hanggang sa mga naka-live stream, Panginoon. Pagpalain mo rin po sila. Amen. Lord God, at kung paano mo kami pinagkalooban ng kagalakan, nawa ganun din po sa kanila. Amen. At sa susunod na gawain, nawa, O Diyos, Lord, bigyan nila ng higit na panahon ang pagtungo sa bagong bahay. For the glory of your name, Lord Jesus Christ, our God and Savior, ito pong aming samot na langin. Amen. Amen. Yes po.